Hello mga kaibigan, welcome pong muli kayo dito sa atin pong inspirational message para po sa mga oras na ito. Mga kaibigan, muli akin pong paalala, ang inspirational message po ay gabay, tulong po lamang ng kaunti. Paalala, baka yung mga natatalakay po natin dito ay pwede nyo pong magamit. Pulutin po natin yung mga bagay na pwede po natin gamitin at iiwan po natin yung mga bagay na hindi naman po natin magagamit. So yun po ay isang paalala mula po sa inyong lingkod. At hoping na ang lahat po na tinatalakay po natin dito ay nakakatulong. Nakakatulong para po sa inyong lahat. Salamat din po sa mga nagko-comment at nagpa-follow po ng atin pong video, nag-share. Salamat po sa inyo. Malaking bagay po yun para po magpatuloy ang atin pong inspirational message. Napakahalaga po nito. At para po sa mga oras na ito, atin pong muling talakayan ang panibagong usapin. Ano nga ba ang ating pag-uusapan dito sa atin pong inspirational message? Atin pong pag-usapan ang salitang worship. Ayan. So, ako ba, ikaw ba ay nagwo-worship? Sana naman po. Okay. Alam niyo po ba na ang worship is an extreme form of love? Opo. Ang worship po ay matinding pagmamahal. Extravagant. Kaya kung ikaw po ay nagmamahal, at hindi mo kina-question yung pagmamahal mo doon sa isang tao, sa isang bagay, at ibinibigay mo yung best mo, that is a form of worship. It's a type of unquestioning. So, no need to question. Basta mahal mo. Okay? Sasambahin mo. So, if you worship God, then you love God. Okay? So, you don't need to question at all. So, meaning, going to church is a form of worship. Kaya sa hapon pong ito, yun po yung ating pag-uusapan. Worship is not about emotion. Kasi karamihan po sa mga nag-worship, puro lang emotion. Ang totoong worship, tunay na na-experience po natin yung Holy Spirit. Bumababa po yung Holy Spirit and times of worship. Ngayon, kung hindi mo nararanasan ng Holy Spirit in your worship, baka emotion lang yan, kaibigan. So, atin pong i-recognize palagi ang Spirit of God, ang Holy Spirit. That worship is not an emotion. It is more about recognition of God. An act of worship may be performed, individually. Okay? Huwag niyo pong kalilimutan. But aside from the event individually, meron din po tayong tinatawag na informal or formal. Meron po kasi tayong mga grupo na kinabibilangan or designated leader kung saan sila po yung mga involved at mga nakakatulong po natin how do we worship. So, napakahalaga po nun para sa atin na mga Kristiyano o mga lingkod ng Diyos o naglilingkod sa Diyos. If you love God, you worship God. No more question at all. Diba? Hindi mo kailangang i-question ang Diyos sapagkat kung minamahal mo ang Diyos and then worship Him. Diba? Because that is a form of extreme love. Kaya nga, ang sabi po sa atin sa John chapter 4, verse 23 to 24, mga kaibigan. But the hour is coming, and is now here when true worshiper will worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeks such worshipers. God is a spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Mga kapatid ko, ang totoong nag-worship sa Panginoon ay nararanasan natin yung Holy Spirit. Kaya nga meron po tayong sinasabi na tayo po ay sasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Huwag ho nating linlangin yung ating mga sarili na when we worship God, kapag hindi mo na-feel, pag hindi mo naramdaman yung presence ng Panginoon in times of your worship, nakakalungkot yun sa isang banda. Bakit po? Kasi po, yung emotion mo lang yung nandun, hindi mo talaga natawag, yung presensya ng Panginoon at hindi mo siya nakasama that time that you worship. Alam nyo po, ang worship po is holy.
wag ho nating basta-bastahin yung pag-awit po natin ng mga makalangit na awitin because you are praising God. Ano po, napakahalaga na doon sa pag-worship mo po, kasama ang iyong puso. Hindi po lang basta ang isipan. When you worship, isama mo ang puso mo, isama mo yung physical mo, isama mo yung buong pagkatao mo. When you worship, clap your hands, ano po, ilabas mo yung boses mo, kung gusto mo sumayaw ka. But, ang isa pa po na totoong pag-worship sa Panginoon ay we kneel down to God. Ano ho, isa po yon sa tamang pagsamba. Yung marunong tayong tumiklop ng ating mga tuhod sa panahon na tayo ay sumasamba. Huwag mong kalimutan yan, kapatid ko. Paalala po yan. Pwede mo nang i-follow, like, and share ang atin pong video para po sa oras na ito. Salamat po sa inyong panonood at para magkaroon pa po tayo ng mga iba pang mga pag-uusap, pwede ka pong mag-comment. Ano po, kung ano po yung nais mong pag-usapan dito po sa atin pong inspirational message. Yun po lamang muna para po sa mga oras na ito. Salamat po sa inyong panonood. Follow, like, and share po ng atin pong video. God bless everyone.